Magandang araw. Magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome. Alam po ninyo itong araw na to ay talagang masasabi natin na araw na kung saan isa sa pinakamaingay pagdating sa issue politika. Oo, grabe talagang hindi ko malaman kung hindi ka magsusuri. Talagang malilito ka kung alin ba ang legit na issue. Ano ba ang kalokohan lamang, gimmick lamang, drama lamang. Oo, talagang kailangan nakafocus ka. Kailangan matalino ka, magkilati sa mga issue. Para malaman mo kung aling issue ang dapat nating paniwalaan. Para malaman natin kung anong issue ang dapat nating pakinggan. Sapagkat ngayon po ay talagang, ewan ko ba, itong ating bansa, talagang hindi maalis sa ating mga kababayan, lalo na sa mga gustong mamuno sa ating bansa. Talagang hindi po sila maubusan ng gimmick. Oo. Ewan ko. Kahit na 10 years na. 10 years na o 12 years na ang issue nila. Hanggang ngayon, yun pa rin, paulit-ulit. Nakakasawa na, wala naman nangyayari, wala naman naniniwala. Pilit na binubuhay. Yung patay na issue, pilit na binubuhay, meron lang silang may ibatong putik sa kalaban nila sa politika. Nakakasawa na Oo. Kaya, ewan ko, bakit nga ba may ganun klaseng tao? Katulad po nito mga kababayan itong si Trillanes, nagsampa po siya ng kasong plunder sa ombudsman laban kay BP Sara. At ang kanyang issue, ang kanyang pinapalutang na issue ay dati pa rin. Mayroon daw 2 billion na piso na nakatago sa bank account. Di ba unang pinalutang niya ni Trillanes 2016 niya to, 2017 hindi ako nagkakamali. Tapos nito mga nagdaang taon hanggang ngayon, yun pa rin Yun pa rin to the point na nung nakaraang taon doon sa Quadcom, hearing ng Quadcom, siya po yung humarap doon. At doon po sa isang pagkakataon, siya po ay tinanong ng isang congressman na namayapa na. Tinanong din ang AMLAC kung totoo daw ba itong sinasabing record ni Trillanes. Sabi ng AMLAC po, hindi po galing sa amin yan. Harap-harapan sa harap ng publiko, sa harap ng mga congressman, sinupalpal ng AMLAC itong sinasabing bank record na hawak ni Trillanes, bank record ng mga Duterte. Sabi ng AMLAC, hindi po galing sa amin yan. Ay akala ko doon matuldo ka na. Kasi mismong AMLAC na po ang nagsalita hindi pa pala. Ang bira ito. Hanggang ngayon, kanina, doon sa kanyang sinampang plunder case laban kay BP Sara, yun pa rin. Pati ito mga tungkol doon sa confidential fund, doon sa DepEd, sa OBP, pati yung nung mayor pa si BP Sara na banggit pa doon sa mga sinasabing kasama daw sa kanyang sinampang kaso. Okay? Napakatagal na noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Tapos nanawagan niya sa ombudsman na sabi ay bilisan daw ang kaso para mapanagot na itong mga Duterte, lalo si BP Sara. Alam natin kung bakit ganun sila ka-agresibo, ganun sila ka-agresibo ngayon. Ang dahilan po yan ay para hanggat maaari gusto nila wag nang makarating ng 2027 si BP Sara. Gusto nila bago dumating ang 2027, masibak na si BP Sara.
makasuhan na si VP Sara. Kasi nga, siyempre, alam nila na pagdating ng 2027, ay dyan na po magsisimula ang balingbingan ng mga balingbing na politiko. Yan na po yan eh. Diyan na po magsisimula yan. Alam nila si VP Sara ay nangunguna. Malakas. Kaya full force po sila, gumagawa sila ng mga paraan, lahat ng kaya nilang gawin, lahat na ginagawa nila. Kasama daw ng Trillanes itong silent majority. may ganun. May ganun. Silent majority. Ano ba ngayon? Ano silent majority? Ang bira. Kayo din yan eh. Wag nyo kaming bulahin. Kayo din yan. Grupo nyo rin yan. Silent majority pa kayo nalalaman. Diba? Ang dahilan po yan, politika lang. Okay? Kaya, tulad ng sinasabi ko kanina, na kung hindi ka magsusuri, hindi mo uunawain ang nangyayari sa ating bansa, kaguluhan sa politika, hindi mo malalaman kung anong legit, kung alin doon ang kalokohan lamang, kung alin doon ang pamumulitika lamang, mga kababayan. Wala na eh. Itong issue sa flood control, yung trillion na pagnanakaw sa flood control, halos nasasapawan na kasi nga dito sa kagawa naman itong mga katulad ng mga senador. Lalo na itong si Soto, si Lacson, na silang namumuno ngayon sa Senado. Katulad nung hearing nitong nagdaang Lunes. Tayo po yung sumabaybay doon sa hearing ng Senado, Blue Ribbon committee hearing. Akalaan nyo ba naman, mga kababayan, itong si Marcolita nagtanong doon sa dalawang babae doon sa dalawang babae na witness ni Lacson na nakabalot ang mukha, hindi ayaw ipakita ang mukha sa publiko. Itong si Marcolita nagtanong doon sa dalawang babae witness ni Lacson patungkol doon sa nabanggit ni Gutisa, nabanggit nitong si Saldico doon sa di mo nabiling bahay ni Romualdez. Problema doon sa tanong ni Marcolita, sa halip na ang sumagot sa tanong ni Marcolita doon sa dalawang witness na babae, ang sumasagot si Lacson. Hindi kalokohan. Hindi kalokohan. Di ba? Ngayon ito mga kababayan kaya nagtataka tayo kung bakit. Tila mas alam ni Lacson ang nangyayari doon. Parang alam ni Lacson kung ano ang nangyayari doon sa sinasabing may-ari ng bahay dati, yung bumili, kung sino ang bumili, kung anong nangyayari doon, kung bakit pati si Corly Diskaya nadamay. Kasi di ba, sabi doon mga babae na tinuturo ng dalawang babae na di umano. Nakilala nila, nakita nila itong si Diskaya doon sa lugar na yun. At na pinabulaan na naman ni Diskaya na sinasabi niya siya daw po ay walang kinalaman doon. Ngayon, dahil nga doon ay si Saldico nagsalita, ini-implicate si Martin Romualdez, si Pangulong Marcos, doon sa issue ng bilihan ng bahay, property. Ni-isip natin kung bakit ganito ang takbo ng hearing sa Senado. Para bang doon sa nangyaring hearing na yon, tanongan na yon, di ba sinasabi ng bumili daw ng property kumpanya ni Martin Romualdez. Tapos nandun si Corly Diskaya. Okay? Pinabulaan na naman ni Diskaya na nandun siya para kay
Martin Romualdez. O di ngayon, dahil hindi alam ni Diskaya, dahil wala siya ron, di ngayon, ligtas po. Ligtas ngayon si Martin Romualdez. Dininay ni Diskaya Yung sinasabi ni Gutisa, yung sinasabi ni Saldico na inutusan daw, sinabihan daw ni Pangulong Marcos itong si Martin Romualdez na bilhin yung bahay na yon para pag-imbakan ng pera. Dahil dito sa nangyaring hearing, dahil nga pinabulaanan ni Diskaya yung sinasabi na itong witness, di ligtas ngayon si Martin Romualdez. Diba? Kaya tuloy naisip ko, hindi kaya itong witness na ito ay di nila nilakson dyan sa Senado sa hearing na Blue Ribbon Committee hearing para lang laruin, para lang magiging safe si Martin Romualdez at si Pangulong Marcos. Yan po ang ating naghalo sa ating isipan. Bakit nagkaganon? Diba? Sa halip po na tayo maliwanagan dun sa hearing na yon, sa halip na tayo ay maliwanagan sa hearing na yon ng Blue Ribbon Committee nung Lunes, ay tayo po lalong naguluhan, tayo po lalong nagduda doon sa pangyayari. Mga kababayan. Ang bira ito. Kaya hindi natin malaman ngayon, ito bang mga senador na ito ay kumikilos? Ito mga senador na ito ay kumikilos para habulin, panagutin ito mga mastermind sa trilyon na kawan sa flood control. O naging kasangkapan sila para pagtakpan ang kanilang mga katropa. Tayo po nagtatanong kasi nga nakikita natin doon sa pangyayari kung bakit nagkaganon ang takbo ng hearing. Kaya tuloy hindi natin naiwasan isisi, mga kababayan, itong pangyayari dyan sa pagpalit. Nung nagkaroon po ng palitan ng leadership ng Senado at ngayon tagpi-tagpi natin yung mga issue, takbo ng hearing. Hindi po natin maiwasan na idamay itong mga senador na bumuto para magpalit ng leadership sa Senado. Kung bakit? Kaya naisip natin, itong mga senador na ito na bumoto, ngayon na membro na ng majority, bumoto para palitan si Marcolita, si Chis Escudero. Ngayon, ang takbo ngayon ng hearing, parang nagtatakipan, nagdududa yung mga tao. Hindi po natin maiwasan, sisihin, idamay ito mga ibang senador na dahilan kung bakit nagkaroon po ng pagbabago sa Senate leadership. Na pati Blue Ribbon Committee Chairman ay natanggal si Marcolita. Okay na sana yung una Maganda na po ang takbo ng hearing noon si Marcolita. Kasi nga tinutumbok talaga ni Marcolita kung sino yung big fish. Ngayon po wala Lalo po tayo nagduda doon sa mga pinagagawa nitong si Soto, si Lacson, pati yung kanilang kasamahan doon sa majority. Kasamahan nila doon sa Blue Ribbon, maliban kay Marcolita. Maliban kay Marcolita, tayo po nagduda na sa pangyayari. Katulad nito. Kahapon po naglabas ng report ang Minority Bloc at sa kanilang report ay doon sinasabi nila ang kanilang findings. At doon po mayroon silang parang matrix
pinakita, ayan, no? Yung head ng Matrix, may mga arrow. Si Gutierrez tinuturo si Romualdez. Si Saldico tinuturo si Romualdez. Si Diskaya tinuturo si Romualdez. Tapos question mark. Ay sa ating pong pagkakaalam, balita, no? Ay gustong magrekomenda. Meron recommendation itong minority black na kasuhan si Romualdez. Ay ang problema mga kababayan, ito po ang sinabi, ito po ang sinabi ni Soto patungkol diyan sa sinasabing minority black report na yan. Basura daw, basura. Ang bira ka, Soto. Naiinis ako sa iyo. Pinagagawa niyo. Sa halip na tayo ay ang Senado po ay mapagkatiwalaan natin na hindi. Nagdududa kami sa inyo. Soto, Lacson. Sa pinagagawa nyo. Hangad sana natin mga kababayan na itong Senado ay magkaroon sana ng independent leadership. Yung hindi katropa ng Malacanang, hindi katropa ng ni Romualdez. Ay si Soto, si Lacson, tropa ni Romualdez, tropa rin ni BBM yan nasaan ngayon ang independent na Senado? Nasaan ngayon ang check and balances na Senado? Wala. Di ba? Dahil dyan, dahil magkakatropa sila, takipan sila ngayon. Takipan sila ngayon, mga kababayan. Kaya itong mga senador na bumuto para palitan ang Senate leadership, tanggalin si Escudero, tanggalin si Marcolita bilang Blue Ribbon Chairman Committee, pati kayo, damay sa galit ng tao. Dahil kayo ang dahilan kung bakit naluklok si Soto, naluklok si Lacson bilang Senate President at Blue Ribbon Chairman ng Senado. Kayo, damay kayo.